Title: Ang Sambahin ng Engkantado. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, mayroong mga kwentong bumabalot sa mga engkanto. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa mga nilalang na ito, na sinasabing nagdadala ng swerte o kasawian. Isa sa mga kwento na laging ikinukwento ng matatanda ay ang tungkol kay Alon, isang batang lalaki na hindi naniwala sa mga ganitong kwento. Isang araw, habang naglalaro si Alon kasama ang kanyang mga kaibigan sa tabi ng ilog, napadpad sila sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ang mga puno ay mataas at ang liwanag ng araw ay baong-baw ng mga dahon. Sa gitna ng kagubatan, may isang maliit na sitio na tila tahimik at puno ng magaganda at kakaibang bulaklak. Halika, tingnan natin kung anong meron dito, sabi ni Alon. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-atubiling sumunod, pero napilitan na rin silang sumama. Dahil sa kanilang likod, nakasalubong nila ang isang napakagandang babae na may mahahabang buhok at mga mata na tila kumikislap. Maligayang pagdating, mga bata. Ako si Lyra, tagapangalaga ng kagubatan. Anong hinahanap ninyo? Naglalaro lang po kami, sagot ni Alon, na hindi nakaramdam ng takot. Dito sa aking teritoryo, may mga batas na dapat sundin. Kung nais ninyo ng magandang kapalaran, dapat kayong magdala ng handog, sabi ni Lyra habang ngumiti. Pero ang kanyang ngiti ay tila may nagkukubli na mas malalim na kahulugan. Nagbigay si Alon ng isang candy mula sa kanyang bulsa, pero hindi ito sapat. Isang bagay na mas mahalaga, sabi ni Lyra. Umuwi si Alon na naguguluhan. Ngunit sa susunod na gabi, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakita niya si Lyra sa tabi ng isang puno, sinasabi na ang handog na kanilang ibinigay ay hindi sapat. Kailangan mong ibalik ang isang bagay na naging bahagi ng aming mundo, aniya, na may banta sa kanyang tinig. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng sunod-sunod na malas ang pamilya ni Alon. Nawala ang kanilang mga hayop, nagkasakit ang kanyang ama, at nagkaproblema ang kanilang lupa. Napagtanto ni Alon na ang kanyang kawalang paniwala sa engkanto at sa mga pahayag ni Lyra ay nagdulot ng masamang kapalaran sa kanilang pamilya. Dahil sa takot at panghihinayang, nagpasya si Alon na bumalik sa kagubatan at hanapin si Lyra. Sa kanyang pagdating, nakita niyang nag-iisa si Lyra sa tabi ng ilog, malungkot at tila may hinihintay. Tinawag kita, Alon. Bakit ka nandito? Tanong niya. Pasensya na po, Lyra. Nais ko pong ibalik ang handog at ipakita na handa akong tumulong, sagot ni Alon. Ang dalaga ay ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi maikukubli. Ang handog ay hindi lamang isang bagay, kundi ang pagkilala at paggalang sa aming mundo. Kailangan mong ibalik ang aking ngiti at ang kabutihan ng mga tao. Si Alon ay nagdala ng mga puno at bulaklak mula sa kanyang lugar at nagtayo ng isang maliit na dambana para kay Lyra. Sa kanyang pagsisikap at taos-pusong paghingi ng tawad, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Mula noon, ang pamilya ni Alon ay unti-unting umunlad. Pero palaging may isang bagay na naiiwan, ang alaala ng engkantado na nagbigay sa kanya ng aral na hindi siya kailanman dapat mawalan ng paggalang sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. At sa gitna ng kagubatan, si Lyra ay nandoon pa rin, watchful at handang tumulong sa sinumang may puso't isip na matututo mula sa kanyang mga aral.